Blessed morning o mapagpalang Sunday po sa ating lahat. Nagbabalik na ng inyong lingkod na si Len para sa ating share ng devotion video, and I apologize and sorry po kung hindi tayo nakagawa ng video na nakaraang Sunday dahil sa mga nakakaalam. Ayan, thank you po sa lahat ng nag-comment, nag-message, tumawag, and personally na nagpaabot ng kanilang concern tungkol sa nangyari sa akin ng Saturday night. So marami po nagtatanong kung ano ang nangyari, but sabi nga, all things work together for the good for those who trust in the Lord. So, eto po kasi yung nangyari. Ayan. So, sa akin na mismo ninyo maririnig kung ano ba talaga yung tunay na nangyari during that time. So, galing po kami ng gathering noong Sabado na yon dahil nga naghatat ang aking mga amo. So, nakauwi kami was pasado mga alas 9 na, like mga 9:30. So, inasikaso ko pa yung aking mga alaga. And hanggang lahat sila ay all settled na para magpahinga o matulog. Bumaba naman kami ng alaga naming aso ng mga alas 10 or pasado alas 10. And sabi nga, yan yung kailangan pagdaanan. Once you are sharing the word of God and you are sharing the gospel, the enemy or the devil is like a roaring lion that looking for someone to devour. Siguro sinabi ni Satan na, ay, takutin ko nga tong taong to or tong babaeng to na kapag nagkaroon ng ganitong eksena is sigurado mawawala yung faith or tiwala niya sa Lord. But the Satan did not win because matagal na siyang talunan nung muling mabuhay ang ating Panginoong Yesus sa krus, kaya hindi siya nagwagi. So yun na nga yung senaryo. So may isang lalaki na ginamit ni Satan na yung aso ko kasi ay naglalakad. Alam niya na medyo matanda na siya at dapat nga ipapa-euthanasia na siya or mercy killing, pero naawa yung mga amo ko, hinayaan siya na kung talagang mamamatay na siya at oras na niya ay yun na yung magiging episode niya. So yung alaga akong aso ay tumai. Ayan. So sa Tagalog ko na lang sasabihin. At itong lalaking ito, ang talagang pinicturan niya ay nung tumai yung aso. Eh syempre dahil nasa unahan ako, medyo hindi ko napansin na tumai siya, pero nagsalita siya, nag-ano siya na, gumanon. Eh di paglingon ko, nakita ko nga yung aso ko na tumai. So ang ginawa ko, dinampot ko, kinuha ko yung tawag dito yung plastic, tapos ibinalot ko yung tai, tapos di ba magre-recycle nga kami dun sa, para maayos na pagre-recycle dito. Ay kaso, ginamit nga talaga ng kalaban yung lalaki, ang ginawa niya, automatically tumawag siya ng parak. So pagkatawag niya ng parak, parang tinatakot niya na ako na tawag dito, tumawag na ako ng pulis. Hintayin mo, darating na yung pulis. So sabi ko, akala ko parang nagjo-joke lang siya. So parang dead ma lang, ganyan. Siyempre, ang main goal ko, mailakad ko yung aso, mapatay ko, mapaihi ko. Tapos magre-recycle na ako. Tapos, anong nangyari sa kanya? Parang ano na niya ako, tawag dito, yung parang binabas ko, hinaharas niya na ako. Dahil kahit saan ako magpunta o lumakad, talagang nakasunod siya sa likod ko. Siguro iniisip niya, naku, baka tumakas to. Eh, tumawag na nga ako ng parak, kailangan mapahuli ko to, ganyan. Ewan ko, may galit siya sa mga Pilipino or yun nga, 'di ba? Sa nangyayari kasi sa Pilipinas ngayon na napapabalita, kaya mas lalo tayong dinidiscriminate ng mga ibang lahi. So hanggang naawa na ako sa aso ko dahil kailangan ko siyang ipapuntahin or palakarin dun sa hagdan. And nung inilakad ko siya sa hagdan is na bumagsak siya. Kasi nga, hagdan-hagdan pababa. Eh, yung lalaki, nagsalita na naman siya na, ewan ko kung pinicturean o binidyo niya yun na parang sinasabi na cruelty to animal. Sinabi ko nga sa kanya, sabi ko sa'yo, may sakit. Tinagalog ko na lang, may sakit nga tong asong to, tas matanda na. Tas hanggang sa maitapon ko yung tai, hindi nyo talaga ako nilubayan, hanggang matapos ako mag-recycle. Tas tumawag na siya ng mga CQ and everything. So, yung mga CQ naman, ano sa akin na ganito ganyan, yun nga daw, may mga kita nga raw sa CCTV na ganito ganyan. Siguro, hindi ko rin napansin dahil yun nga, kausap ko yung pamilya ko, may mistake na baka nga na dumumi yung aso ko. Pero usually naman kasi talaga, kahit hindi nga dumi ng aso ko, basta nandun kami sa vicinity, is sinasabay ko ng paglilinis dahil syempre baka nga kami yung mapagbintangan na dumumi doon. But anyway, ayun, tapos edi parang nagkaka-commotion na. Parang hinuhold nila ako dun sa baba ng building namin. Eh ayoko na istorbohin yung mga amo ko dahil nga for sure tulog na sila nun dahil pasado alas na para mga 10:30 something na during that time. Eh di anong nangyari, hindi talaga tumigil yung lalaki sa pag-ano sa akin. Tapos yung mga guardia or guard ng area, kanya din sabi, hintayin mo yung pulis, padating na ganyan. Tapos pinainom ko na yung aso kasi nga parang nahirapan na, alam mo na, matanda na. Tapos buti na lang
by God's grace and God's power, ay may dumaan na isang Pilipina na residente dito sa lugar namin. Tapos nakikita niya siguro na parang, parang kawawa naman tong kapwa ko na to, ano kayang ginagawa ng mga inchik, dahil sila lang yung nag-uusap, tapos itong Pilipina kong kababayan parang nandito lang siya sa isang sulok kasama yung aso. Sabi ko, may alaga pa po kasi akong baby, kailangan ko makabalik sa taas. Tapos edi si ate na mismo yung nagsabi sa akin, hindi ko makakalimutan yung mukha niya. And yun nga rin yung taong ginamit ni Satan para sa ikapapahamak ko kuno, pero hindi siya nagwagi. And ayun, sabi ni ate, umuwi ka na, magpahinga ka na dahil late night na rin. And at the same time, hayaan mo yan sila. Kung dumating man yung pulis, hayaan mo lang. Hanggang na-secure niya ako na nakaakyat ako. Pero yun nga, sumunod yung dalawang gwardiya ng isang babae at isang lalaki hanggang sa pinto namin. Tapos yun na nga, nakapag-usap sila kay amo. So, by God's help din, ayun, ginamit ang mga amo ko dahil sila ay kilala ng mga taga dito, ay hindi ako dinampot ng pulis. Kaya thanks God. Alam natin, ginamit lang sila ni Lord yung si ate na kapwa natin Pilipina at saka yung mga amo ko para ipagtanggol tayo sa mga ganong klase na sitwasyon. Pero we know na God is in control of everything. Dumanas ka man ng mga ganyang challenges in life, as long as your faith is increasing in the Lord and your trust in the Lord is increasing at hindi magwawagi ang gawa ng kaaway sa atin. So, dumako pa tayo sa ating share ng devotion video. And I do hope and pray that everyone is doing well and okay during this time. And sobrang init na po dito sa Hong Kong. Parang kagaya din ng init sa Pilipinas. Kahapon nga lang ay biglang umulan ng napakalakas. Inabot yung mga amo ko at nabasa sila. But, yun, parang may kulog at kidlat din. But, sabi nga, parte na ng mga climate change na nangyayari sa atin. But, every day of our life, we need to be thankful to the Lord. So let us pray. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa pinupuri at pinasasalamatan ka po namin sa araw na ito. Salamat sa buhay, kalakasan at hininga na ipinagkakaloob mo. Gayon din po sa mga challenges, trials, and testing in our life because it shapes our character and it increases our faith and our trust into you, Lord God. Ngayon po, dadako kami muli sa pag-aaral ng inyong mga salita at dalangin namin na kayo ang laging maitaas at mapapurihan, Panginoon. Let the glory alone be unto you, Lord God. At ang inyong mga servant, Panginoon, na nagpapahayag na inyong mga salita, ay alam namin we are shielded and we are protected by the precious blood of your Son, Jesus Christ, who saved us from the penalty of sin, Panginoon. Gayon din po, Panginoon, anuman ang gawin ng kaaway ay hindi magtatagumpay, Panginoon, dahil kahit saan man kami mapunta, magpapagamit at gagamitin pa rin namin ang aming buhay na ipinagkaloob ninyo, Panginoon, para sa inyong kapurihan at upang mas marami pa ang mahikayat at mabaginan ng inyong salvation na ipinagkakaloob sa bawat isa, Panginoon. Maraming salamat sa Panginoong Hesus sa pagtubos ng aming kasalanan, Panginoon, mula noon, ngayon at magpakailanman, Panginoon. Gayon din sa banal na Espiritu na siyang gumagabay sa amin, Panginoon, upang ang aming magagawa ay tanging ang inyong will lamang, Panginoon. Not our will, but your will be done, O Lord, Panginoon. Salamat po sa pag-iingat niyo sa lahat ng aming mga kakilala at mahal sa buhay, Panginoon, at ang kalakasan upang makayanan, Panginoon, ang anumang mga kinakaharap namin, Panginoon, lalo ng aming bansang Pilipinas, Panginoon. At kami rin bilang mga Pilipino na nagtatrabaho sa ibang bansa. We honor you, glorify you, this we pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. So dumako po tayo sa Lucas 24:7. Sabi nga, ang anak ng tao ay kailangang ipagkanulo sa mga makasalanan at ipako sa krus. At sa ikatlong araw ay muling mabubuhay. Message, ito nga ang natatandaan nilang sinabi ng Panginoon na siya ay kailangang ipagkanulo sa mga makasalanan. Siya ay ipapako sa krus, ngunit sa ikatlong araw ay muling mabubuhay. Application, kaya mapanghahawakan talaga natin ang mga sinabi at pinangako ng Diyos. Dahil kahit anuman ang mangyari, magaganap ito at tiyak na mapanghahawakan. Dahil kung hindi natupad o nangyari ang muling pagkabuhay, wala na siguro tayo ngayon at mapapahiya ang pangalan ng Panginoon. Subalit gaya ng pinangako ng Diyos kay Abraham, nangyari at natupad na kasing dami ng mga bituin at buhangin sa karagatan ang lahi nito. Dahil tayong mga pinili na sumunod at kumilala sa Diyos ay ang pupuno sa mundong ito. So, purihin ang pagkabasa ng mabuting balita ng ating Panginoon. So, tinan nyo, di ba? Parang kumbaga, yung nangyari sa akin na incident nung during Saturday night
ay parang konektado dito, di ba? Hindi man ako namatay physically dahil nga may mga parak na posibleng kumuha sa akin or inilagay nila ako sa bilangguan o sa kulungan, di ba? Pero hindi nila mapipigilan yung paggawa natin ng kalooban ng Diyos dahil kahit yung mga apostol ng ating Panginoon, kahit sila ay nakakulong sa kulungan, nandoon pa rin sila, nagmi-ministry pa rin sila at ginagawa pa rin nila yung will ng ating Panginoon hanggang sa kanilang huling hininga. So, di ba? Yun nga, ang ating Panginoong Yesus, sinabi na niya in advance na ang kanyang buhay ay na siya ay talagang kailangang mamatay. At alam naman natin, 'di ba, na talagang may mga nagkanulo sa kanya, talagang umisip ng paraan yung mga relihiyoso, yung mga Pariseo, yung mga Saduceo at mga tagapagturo ng kautusan para ma-convict ang ating Panginoon. Ngunit hindi sila nagwagi. Akala lang nila nagwagi sila dahil na ipapako at namatay ang ating Panginoong Yesus sa krus. Pero hindi nila alam na ang mas tunay na nagtagumpay at natupad ang ipinangako na tagapagligtas ay ang ating Diyos at ang ating Panginoong Yesus. Dahil mula pa lang kay Abraham at mula pa lang kay Eva at Adan, ipinakita na meron talagang dadanak na dugo para matubos ang kasalanan ng sangkatauhan. At yan ay tanging ang Panginoong Yesus lamang. Our Lord Jesus Christ is the one who can do and who is the one who is valid to do it because He is the one who has no sin in Him, no bloodline, no blood of impurity, but His blood is very pure and sacred and holy because He comes and He is the only begotten Son of our Lord God. Ayan. And yun nga, di ba? Sabi ko nga, yung kagaya sa nangyari din na yung pinangako namin nung 18th birthday celebration ng anak kong panganay nung April 1 na iPhone 14 nga kasi kailangan na rin makagraduate nung iPhone 11 niya dahil mostly ay parang naghahang na sa tagal na nga. Pero napaka maingat ng anak natin yan because kahit more than 2 years na yung iPhone 11 niya ay talagang mukhang bagong-bago pa rin. Alagang-alaga niya talaga. Yun nga lang dahil syempre sa katagalan na rin at marami ng panahon or taon na nagamit ay medyo umaano na rin siya, naglalag. Ayan. But ayan, thanks God. Sabi nga, a promise delayed is not a promise denied. Yun yung sinabi natin sa ating patotoo tungkol doon sa dumating nga na from iPhone 11 ng aking panganay na anak to iPhone 14, diba? So kung tayo nga as a parent, diba, we are so generous sa ating mga anak na kahit sila man ay deserving o hindi deserving, we still love them and we still give whatever they truly need. Ayan, kahit hindi man nila hilingin, hindi man nila i-request, kumbaga masaya na sila kung anong meron sila, pero you as a parent, you want to make them happy. So ganun din, mas lalong higit ang ating Diyos na nais niya na hindi lang basta mga material things yung maranasan natin, but the eternal salvation that He is offering to us. Kaya nga, yung free salvation that we have while we are still living here on earth, we need to keep it holy. We need to keep it sacred. And yan yung katuparan ng Panginoon, na pangako ng Panginoon. Diba, mula sa ating Father Abraham, na kung saan hindi man na nabubuhay ngayong panahon na ito, si Father Abraham, we know that we are the descendants of Abraham because we believe, we have faith, and we have trust in the Lord that promised to Abraham to make his salinlahi na kasing dami ng mga buhangin sa karagatan o sa any beach pa, magbilang ka man, hindi mo mabibilang, at mga bituin sa kalangitan, diba? So, ayan po, naman po may natutunan kayo sa ating share ng devotion video at kailangan na po natin mag-end dahil nga tayo ay may mga gagawin pa for today. So, naman po meron kayong natutunan and thank you po talaga sa lahat ng mga concern at mga nag-message during that time para sa nangyari sa akin. But ayan po, ang inyo pong lingkod ay still alive and kicking and always mas lalo pang thankful and feeling gratitude to the Lord because alam natin na kapag dumaan tayo sa mga ganong pagsubok, mas may napakagandang blessings na mas malaking blessings na nag-aabang mula sa ating Panginoon. We will just have to be patient
Dahil patient is a virtue, and alam natin that the Lord is a promise keeper. He is way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. O, diba? Yan ang ating Panginoon, yan ang ating Abba Father. Yan ang pangako na ating mapanghahawakan. So, ano nga ba may natutunan kayo sa ating share ng devotion video? And let us all close into our closing prayer. Amin namin Diyos na makapaganasa at maraming salamat po sa inyong mayamang salita na aming napagbulay-bulayan ngayon, Panginoon. Nga, Panginoon, na kayo ang Diyos, Panginoon, na makapangyarihan at may alam ng lahat, Panginoon. In control ng everything. Maaring nga mga panahon na kami ay nakoconfuse, Panginoon, kung tunay nga ba na mahal mo kami o tutuparin mo ang pangako mo sa aming, Panginoon. But we know, Lord God, na a promise delayed, Panginoon, is not a promise denied, Panginoon, na kailangan lamang maging patient kami upang magkaroon ng kaayusan at katuparan ang mga pangako ninyo sa aming, Panginoon. Yun, ang mga promise na aming mapanghahawakan, hindi ang promise ng tao, kundi ang promise ni Lord God. Because we know that you have a great plans for us. In Jeremiah 29:11, plans to prosper us and not to harm us. Plans to give us hope in the future. Kaya, Panginoon, ano man ang dinadanas ng mga financial na mga problema ng bawat isa, either in work, in business, Panginoon, restoration of family that has been broken, Panginoon, marriages, friendships, Panginoon, or even mga churchmate, Panginoon, na nagkaka-away-away o nagkakasira, Panginoon. We know, Lord God, that you are the God who can restore. You are the God who can provide everything that we need, Panginoon, as long as we put our trust and love into you, Lord God. Ngayon din po, Panginoon, anuman ang mga sakit at karamdaman, Panginoon, you are the God who heals, Panginoon. At alam po namin na by the stripes and wounds of your Son, Jesus Christ, we are healed indeed, Panginoon. I pray, Lord God, na anuman po ang physical, emotional, spiritual na mga sakit at karamdaman, Panginoon, ito man ay malala o hindi, Panginoon, ay kayang-kaya ninyong pagalingin, Panginoon, in an instant. At kung ang magiging solusyon po, Panginoon, ay they will rest eternally or be healed eternally, Panginoon, at pumunta sa inyong kaharian, Panginoon, ay we know that that is the best of your will to each and everyone, Panginoon, that even if our body might fail, Panginoon, ngunit once we are surrendered into you, Lord God, we can live eternally in your kingdom, Panginoon, kung saan walang sakit at karamdaman, walang paghihirap, Panginoon, kundi tanging peace and everything lamang po at kaligayahan at pagpupuri sa inyo aming mararanasan. We pray for the pastors, priests, evangelists, prophets, teachers, missionaries, Panginoon, teachers, regular members and workers, Panginoon, that dedicating their life, Panginoon, upang maglingkod at ipangaral ang inyong mga salita or gospel, Panginoon, to do the Great Commission, Panginoon, to go therefore and make disciple of all nations, Panginoon, that the enemy who wants to steal, kill, and destroy us, Panginoon, will not prosper. And anything that they want to do, Panginoon, to ruin our life, Panginoon, ay hindi magwawagi, Panginoon, because we belong to you alone, Panginoon. We also pray, Lord God, for the Philippines, Panginoon, na ano man na nangyayari ngayon, Panginoon, that you will restore it, Panginoon. You will expose lahat ng mga ginagawang kasamaan ng bawat isa, Panginoon, upang sa gayon they will come into repentance, Panginoon. At alam namin that you will raise up leaders that who will love the Philippines truly, Panginoon, and who have loved you, Panginoon, and have a holy faith, a holy trust, and a holy fear into you, Lord God, so that they cannot do anything wrong and anything bad to our country, Panginoon, but to prosper it and to make it nation that we claim to be a Christian nation, Panginoon, but alam namin, Lord God, na mangyayari ito at magaganap, Panginoon. Not only to Philippines, but all the nation, Panginoon, will come to know you. Your words will be preached and be spread into every nation, Panginoon, maging sa iba't ibang mga planeta, kahit sa moon pa yan or sa Mars pa yan na may tao, Panginoon, ay alam naming maaabot sila at ma-reach out sila ng inyong mga salita or gospel, Panginoon. Gayunin po, Lord God, we pray for sa bansang ito na Hong Kong, aming mga employer, Panginoon, o mga amo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa kanilang buhay. We pray for harmonious relationship, Panginoon, sa pag-aaral ng aming mga alaga, Panginoon,
at sa kanilang health, Panginoon, and long life, Panginoon, sa kanilang trabaho o negosyo, Panginoon, that you will prosper each and everyone. Thank you for using them, Panginoon, as a way or source of income, Panginoon, for us to send help and the needs of our family in the Philippines, Panginoon. We also pray, Lord God, for your chosen nation, Israel, Panginoon, that the Jews will come to know you, Lord God, that the Jews will believe in your Son, Jesus Christ, as the Messiah, Panginoon, and that they will come to know you more and have a deeper relationship with you, Lord God. Strengthen us, empower us, Lord God, to be bold enough to share the gospel, Panginoon. Empower us to defeat all the works of evil that wanted to scared us, Panginoon, that wanted to destroy us, Panginoon. We know, Lord God, that they will not prosper because we are covered by the precious blood of your Son, Jesus Christ. We lift up everything to you, and all our deepest hearts and prayer be lifted up to you. This is all we pray in the name of our Jesus Christ. Amen. Day pray po sa ating lahat, and God bless. Sorry, napahaba.